Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento. 4 na linggong paghahanda para sa Pasko at sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawang linggo na ngayon, tayo ba ay spiritually handa na sa Pasko? Tanungin nyo nga yung katabi nyo, handa ka na ba sa Pasko? Palakpakan natin ang mga handa na. Pag sinabing spiritual preparations, tandaan po natin mga kapatid, hindi lamang ito yung paglalagay ng mga Christmas tree, ng Christmas lights, ng parol, hindi yung mga externals, the preparation ng tinutukoy. Ang tinutukoy dito ay yung paghahanda natin ng ating puso, ng ating kalooban, yung paglilinis natin ng ating sarili. Narinig po natin sa Ebanghelyo, sa unang bahagi, kinuwento at binaybay ni San Lucas kung sino nung panahong yon ang emperador, kung sino ang gobernador ng Judea, si Poncio Pilato, si Herodes ang tetrarka ng Galilea, si Felipe ang tetrarka ng Etoria at Traconite. Binanggit ni San Lucas, mga kapatid, kung sino ang mga may posisyon nung panahong iyon, nang mangaral si Juan Bautista. Bakit? Sapagkat nais ni San Lucas na sabihin sa atin na nang mangaral si Juan Bautista tungkol sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay bahagi talaga ng kasaysayan. Ito'y bahagi ng history. Hindi ito bigla na lang lumitaw o naisipan. Nangyari talaga sa kasaysayan ng mundo ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, simula rin ang pangangaral din ni Juan Bautista. At anong sabi? Nangyari daw noon, dumating ang salita ng Diyos kay Juan Bautista na anak ni Zacarias. At siya'y nangaral sa magkabilang panig ng Jordan. Ano ang kanyang pinangaral? Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. At itong panawagan ni Juan Bautista na ito, mga kapatid, na magsisi sa kasalanan ay katuparan ng pangako at sinulat ni Propeta Isaías na meron daw isang tinig na sisigaw sa ilang at sasabihin niya, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Ito ang nais na paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ito na ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid, at ito ang paanyaya sa atin hanggang ngayon, ang magsisi sa kasalanan, ang bitawan ang lahat ng masama upang matanggap natin si Kristo sa ating buhay. Bakit ayaw ni Jesus sa kasalanan? Bakit ang panawagan, mga kapatid, ni Juan Bautista ay magsisi sa kasalanan? Alam natin, ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos at sa ating kapwa. Alam natin, mga kapatid, ang kasalanan ang sumisira sa ating ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Ang kasalanan ang sadyang panira sa buhay ng tao. Isipin niyo ang lahat ng mga sumira sa buhay ng tao, sa pamilya, sa kakilala, majority dyan, kung hindi man lahat,
Pero lahat, mga kapatid, ay galing sa kasalanan. Pag nandyan na ang kasalanan, tandaan natin, nandyan na ang pagkasira ng buhay ng tao. Kaya hindi ba bata pa lang tayo, sinasabi na sa atin, tinuturo na sa atin, gawin ang tama, gawin ang mabuti, at iwasan ang masama. Sabi ni San Juan, tibagin ang mga burol at mga bundok. Tayo'y magpakababa, mga kapatid. Ito'y paanyaya ng pagpapakababa sa Diyos. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo ay pagpapakababa ng Diyos, pagyuko ng Diyos para tayo'y abutin sa ating karukhaan. Ang pagkakatawang tao, mga kapatid ni Kristo, ay pagyuko ng Diyos para tayo abutin sa ating pagkakasala, para tayo hanguin sa kadiliman ng kasalanan. Kaya magpakababa tayo sa Diyos. Magpakababa tayo at humingi ng tawad sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi kung minsan o madalas, kapag tayo'y nagkakasala, nagmamataas pa tayo. Kung minsan, mga kapatid, pag tayo'y nagkakasala, pag tayo'y nagkakamali, nagyayabang pa tayo. Ayaw pa nating umamin sa ating mga nagawang kasalanan. Yung iba nagsisinungaling pa at dadagdagan pa nila yung kanilang kasalanan, mailigtas lang nila ang kanilang sarili. Hindi nila alam, lalo pa nilang binabaon ang kanilang sarili sa pagkakasala habang sila'y nagyayabang, habang sila'y nagmamalaki. Ikaw na nga yung nagkasala, ikaw pa yung mayabang, ikaw na nga yung sumira sa buhay ng iyong pamilya, sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay mo, ikaw pa yung nagmamataas at nagmamayabang. Kaya sabi ni Juan Bautista, magpakababa, patagin ang mga bundok, ibaba ang lahat, sapagkat darating ang Diyos na nagpakababa sa atin. Sapagkat darating si Kristo na ating tagapagligtas. Mga kapatid, kung maibababa natin ang ating pride, kung maibababa natin ang ating sarili, kung makakaamin tayo sa ating mga kahinaan at kasalanan, kung lahat ng iyan na pinagmumulan ng ating kalungkutan, na pinagmumulan ng lahat ng ating depression, maraming mga taong depressed, na maraming mga taong malungkot, galing ang kanilang depression, galing ang kanilang lungkot sa kasalanan. Alam nilang may mali silang ginagawa, pero patuloy nilang ginagawa, kaya nakakaranas sila ng pagkasira, nakakaranas sila ng lungkot, nakakaranas sila ng pagkalito, nakakaranas sila ng depression, sapagkat ayaw nilang magpakababa na sila'y nagkamali at nagkasala. Mga kapatid, sikapin nating magpakababa upang bago dumating ang Pasko, upang bago dumating ang pagdiriwang ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay mababang-mababa katulad ng pagpapakababa ni Kristo. Tayong lahat ay tunay na maging malinis at tunay na maging maligaya, sapagkat ang dala ni Kristong Diyos na nagpakababa ay kaligayahan at buhay para sa ating lahat.